busina ang mga biyaherong pauwi para sa Semana Santa, dagsana sa mga terminal at paliparan. Safety tips para sa mga bibiyaheng motorista, alamin. Presyo ng LPG tataas ng piso kada kilo. Presyo ng gasolina at diesel posibleng magmahal din. Mga kaibigan, fans at kaeskwela bumuhos sa burol ni AJ Perez sa Lasal Green Hills. Kapatid ni Sally Ordinario at itinuturong recruiter niya si Tita Kakayan nagharap sa DOJ. Ang eksena. Bakit? Ako lahat ang ginidiin nyo. Lahat naman tayo doon bumibili ng ticket ng mga visa. Sa expose at aksyon, mayayamang bilanggo, nakakabili nga ba ng espesyal na selda sa Bilibid? Sa Aksyon Metro, 15 anyos na dalagita sa Navotas, ginahasa ng 15 lalaki. 3 sa nahuling suspect, menor de edad. Tatay nagwala matapos mabisto ang planong pagtatanan ng menor de edad na anak. Kasintahan ng bata, sinampulan pa. Sa Aksyon Abroad, tunghaya ng karera sa Germany gamit ang mga upuan. Singer George Michael may special gift para kay Prince William at Kate Middleton. At sa Aksyon Showbiz, Lady Gaga nawala ng balanse habang nagko-concert. Sa Makata Super Video, tunghaya naman sa ibang labanan kung saan ang kalahok ay nagtatawanan. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong Lunes, 18 ng Abril. Ang maaksyong balita. Lunes Santo na mga kapatid, sa mga magbibiyahe ngayong Semana Santa, silipin natin ang sitwasyon sa mga terminal ng iba't ibang transportasyon. Nasa Ninoy Aquino International Airport si June Loyola. Nasa North Luzon Expressway naman si Cristina Lazo. At syempre, tingnan natin ang sitwasyon ng mga pampaserong bus sa Cubao. Dagsa na raw mga pasahero sa terminal ng bus at naroon si Marcel Halili para sa update. Ang mga pasahero sa mga bus terminal at inaasahan na dodoble pa o kaya ay titriple pa ang bilang nila pagsapit ng Miyerkules Santo. Maaga, 5:30 pa kayo. Okay, babalikan natin yung report niyan mula kay Maricel Halili. Samantala sa ibang balita, matinding kalbaryo ang dinaranas kayo ng isang 15 anyos na dalagita sa Navotas City. Pinagsamantalahan daw kasi siya at iniwang hubot-hubad ng 15 lalaki matapos imbitahan sa inuman. Ikwento mo, Alexa Reyes. Bakit? Natawa ka na? Hindi ka pa nasihan sa pitik ko lang sa'yo. Pitik ko lang yun. Gusto mo ko? Dagdagan ko. Nanggigigil sa galit si Mang Marcelo nang makaharap ang isa sa mga nang-rape umano sa 15 anyos ng anak na si Baby. Ginahasa raw ng 15 lalaki ang kanyang bunsong anak sa barangay NBBS sa Navotas noong isang gabi. Isipin mo, pinainom nyo ng ganyan ang kadami. Walang malay yung anak ko. Kung gawin kasi nyo yun, halimbawa ako, Adi. Halimbawa kayo? Kwento ni Baby, nagtiwala raw siya at pinagbigyan ng imbitasyon ng isang kakilala para mag-inuman. Pero pagkatapos daw ng ilang baso ng alak, unti-unti na raw siyang nawala ng malay. Maya karamdam ako pagkailo, tapos naantok na ako. Tapos palakad na rin ako pa uwi. Hindi ko na kaya. Gulat nga rin ako. Tapos pinaupo nila sa bangko. Tapos basta makatulog na ako. Wala namang tigil sa pag-iyak ang nanay ng biktima sa nangyari sa anak. Ako, Diyos ko, isipin mo naman yun.
hubot-hubad yung anak mo, pinag-ano ng 15 lalaki. Anong ginawa nila dyan? Baka pinagbali-bali nila, pinagtupi-tupi nila yung ano, di kaya, siyempre, hinagas na lang nila yan doon, dahil masakit yung dito niya eh. Naaresto ng mga barangay tanod ang 4 sa mga suspect. Isang witness daw kasi ang nagtimbre sa kanila tungkol sa panggagahasa. Tumawag na concerned citizen na taga Phase 1B na nakakita na nangyari na na-rape siya. Kasi siguro mga alas 4 na may napupuna raw siyang labas-pasok dun sa kubo na pinagripan niya. May mga labas-pasok na teenager. Itinanggi ng 4 na suspect maging ng kanilang mga magulang ang bintang, pero sa presinto pa rin ang bagsak ng isa sa kanila, habang 3 sa mga suspect sa DSWD ang diretso dahil menor de edad pa. Alex Reyes, News 5. Nagmula naman sa loob ng convenience store ang isang lalaki sa Las Piñas matapos mabuking ang planong pagtanan ng dalagitang anak sa menor de edad ding nobyo. Pero bakit nga ba madaling maudyok na makipagtanan ang mga teenager? Carla Lim, ikwento mo. Hindi napigilan maging emosyonal ni Aling Evelyn nang muling makita ang 15 anyos na si Ruby. April 11 nang maglayas ang bata sa kanilang bahay at makipagtanan sa kanyang kasintahan. Kwento ni Ruby, hindi na niya matiis ang umano'y pang-aapi sa kanya na mga tiyahing kasama sa bahay, lalo pat isa siyang ampon. Sobrang sama na ng loob ko. Kasi mukha akong kawawa. Nakita ko, sinasampal ako. Kahit wala akong kasalanan. Mahal daw niya ang mga kinagisnang magulang, pero pakiramdam niya, binabaliwala nila ang kanyang mga hinaing, bagay na pinabulaanan ni Aling Evelyn. Kasi ito maramdamin, makarinig ng hindi magandang salita. Nag-aano yan, nagtatampo siya, tsaka masama loob niya, umiiyak na lang si nanay, ganyan-ganyan. Pero nang malaman na muntik nang atakihin sa puso ang kanyang ina-inahan dahil sa paghahanap sa kanya, nagdesisyon si Ruby na umuwi at humingi ng tawad. Taliwas naman ito sa naging sitwasyon ni Kia. Ayaw na niyang umuwi at sumama sa kanyang amang si Mang Benny. Bakit kayo magkasama ngayon? Kaya nga, sinamahan niya nga lang ako eh. Nabuking kasi ni Mang Benny ang planong pakikipagtanan ng anak sa minor de edad ding boyfriend. Sa galit ni Mang Benny, nasuntok niya ang boyfriend ng anak. Sabi ni Kia, gusto na niyang iwan ng ama dahil di na niya matagalan ang paglalasing at pananakit nito. Kaya ako umayos kasi wala si mami. Siya naman hinihintay ko eh. Ayon sa isang family psychologist, kadalasang pagtatanan ang naiisip na solusyon ng mga teenager para takasan ang kanilang problema sa bahay. Lalo na raw kung hindi nararamdaman ng bata ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Isang maaaring dahilan ay sakal na sakal siya. No? Kaya gustong makahinga, naiisip niya baka kung nasa ibang relasyon siya sa labas ng pamilya, akala niya makakahinga siya. Maliban sa pagtakas, kadalasang mapusok ang mga teenager kaya tanan ang naiisip. Sa ganitong punto, dapat daw masinsinang mag-usap ang mga magulang at anak. Pwedeng magbago nang hindi nagsisisihan. Kasi kung sisi ang magiging focus, magpapatigasan ng mga tao. Payo pa na mga eksperto sa mga magulang nakakaranas ng kaparehong sitwasyon. Huwag tiisin ang inyong mga anak, bagkus doblehin pa ang pangunawa sa kanila dahil sa ganitong pagkakataon, tanging tamang gabay lang ng magulang ang solusyon. Carla Lim, News 5. Balikan po natin si Maricel Halili sa Cubao kung saan dagsa na raw mga biyahero para sa Semana Santa. Maricel. Mula pangalang ng Semana Santa ay dagsana ang mga pasahero sa iba't ibang mga bus terminal para umuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Pero inaasahan na dodoble o di kaya ay titriple pa ang bilang nila pagsapit ng Miyerkules Santo. Hindi pa man dumadating ang malaking bulto ng mga mananakay. Dito sa Araneta Bus Terminal sa Cubao, may ilang pasahero ang sumasakit na ang ulo ngayon pa lang. Alas 5 ng madaling araw, nandito na si Aling Gina para sa kanyang biyahe patungong Tacloban. Alas 7 ng umaga dapat ang alis niya, pero 2 oras na delay ang kanyang biyahe. Hindi pa naman siya nakapag-almusal. Dapat announce nila na yung kung anong bus number ang nangyari, alam nila na hindi mo na makaalis kung may nangyari dun sa bus.
o na-delay o na-stranded para yung pasahero hindi gaano nag-alala at hindi gaano mag-antay. Paliwanag ng mga operator, hindi maiwasan ang delay. Bukod sa matinding daloy ng trapiko, kailangan pa nilang ikondisyon ng mga bus bago isabak muli sa mahabang biyahe. Sana po, kayong mga pasahero na hindi nyo alam kung anong pangyayari sa bus na naka-assign na sakyan nyo, sana po kayo lang ang magpasinsya sa amin. Maaga pa lang, isa-isa ng ininspeksyon ng LTO ang mga bus sa terminal. Mula noong Biyernes, 8 bus na ang hindi pinabiyahe dahil sa expired na prangkisa at mga palyadong makina. Yung hindi nagbigay ng discount sa senior citizen at saka sa student ay pinabalik niya, pinarefund. Pero dito sa Baliwag Bus Station, hindi pa halos maramdaman ang dagsa ng mga biyahero. Pero magdadagdag pa rin ng mga bus sa mga darating na araw para hindi maantala ang biyahe, lalo na yung mga papunta sa malalayong lugar. Erwin, paalala ng management ng mga bus terminal sa mga pasahero na hanggat maaari ay bumiyahe na ng maaga nang sa gayon ay hindi na sila makipagsiksikan at makipagsabayan sa pagdagsa ng mga pasahero sa darating na Miyerkules at Huwebes. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Maricel Halili. Laughter is the best medicine. Pero bakit doon sa mental hospital, yung ibang pasyente, tawa ng tawa, hindi naman gumagaling? Hindi kaya pinagtatawanan lang nila ako. Sa bagay, nakakatawa naman talaga yung itsura ko. Saka naman nakakita ng mukhang artista na lumilipad. Pero ito po, palakasan ng tawa. Talagang, nako, matatawa kayo talaga. Ito na. Doon po sa Thailand ay over sa tuwa, palakasan ng tawa kanilang ginawa. Itong tatlong itlog, parang nagwawala. Gag! Pakilabas nga mga ito. Tawa sila na tawa, pero pag natalo, iiyak din yan. Pero po sa huli siyang nagwagi, 9 minutes tumawa hanggang sa mabungi. Nalulungkot itong isa, napaka-KJ mo naman. Alam nyo ba na ang pagtawa ng palagyan ay nakakapagpalakas ng immune system? Effective din ito sa pagkakaroon ng energetic na pangangatawan, energy, at iwas stress pa. Noong 1998 naman sa Mumbai, India, ginanap ang kauna-unahang Laughter Day kung saan halos 12,000 Repa Pips ang sumali sa paghalakhak ng bonggang-bongga. At dahil dyan, napasama sila sa Guinness Book of World Records. Yun o! Kaya talaga naman po nakakatuwa at nakakatawa ang mga sinabi ko dito ba? Lalong-lalo na nga po kung kayo natututo dito lamang sa pagbibigay ko ng informasyon, edukasyon, leksyon, dito lang sa Aksyon! Susunod sa aksyon, matapos isiwalat ang benta ng alak at droga pati espesyal na selda, nabibili na rin sa Bilibid? Bilang ng mga nagpapaanal ng kasal, dumarami. Karamihan sa kanila, mga babae. Presyo ng LPG tataas, presyo ng gasolina at diesel, posible rin magmahal. At singer na si Lady Gaga na wala ng balanse habang nagpa-perform. Saludo ko sa eskwelahang ito for introducing IT education here in the Philippines. Leader sa IT at maraming campus